Nagmistulang dagat ang ilang lansangan sa lungsod ng Quezon kaninang madaling araw at dahil po yan sa taas ng baha, umabot ng hanggang dibdib ang tubig sa ibang kalsada. At dahil hindi batid ng ilang driver ang lalim ng baha, tuloy-tuloy pa rin sila sa pagsulong kaya ang nangyari, lumubog ang kanilang mga sasakyan. Nakatutok si Oscar Oida. Animoy walang balak paawat ang malabagyong ulan habang naglilibot kami ng Quezon City kanina madaling araw. Kaya di na kami nagtaka ng pagdaan namin ng EDSA Kamuning. Gutter deep na ang tubig. Noong mga oras na yon, tumataas na rin ang tubig sa Araneta Avenue at E. Rodriguez. Sa Panay Avenue, nagbebweltahan na ang mga sakyan. Ang intersection kasing ito, animoy sapa na. Pero wala pa yan kumpara sa bahang tumambad sa amin sa may Viluna, Barangay Pinyahan. Mula kasi kanto ng Malacca Street hanggang bago sumapit ang East Avenue, ang baha hanggang dibdib na. Ang kapaligiran, nagmistulang dagat. At ang sasakyan niyan, taksing tumirik at halos tuluyang nalubog sa taas ng baha. Kung mapapansin nyo, bukas pa yung headlights ng taxi nito, hindi na nagawa ng driver na patayin pa yung ilaw niya matapos siya nagmamadaling tumakas sa kanyang taxi na nalubog sa tubig baha pasado alas 2 sa madaling araw. Ay, yung taxi na yung kanina, lumusob. Aatras sana, hindi na naka-atras, hindi na nakayanan ng namatayan na ng makina. Yung driver pumunta rito, may pasahero kanina yan Sisiyan pa yung driver niyan, tsaka yung pasahero. Kasi bakit tinuloy, baha na. Maging ang truck na ito, bagaman may kalakihan, di rin umubra sa taas ng tubig. Ang umuubra lang, bisikleta. Sa di kalayuan, namataan naman namin ang isa pang taxi na bagaman nakaparada na sa gilid ng kalsada, inabot pa rin ng baha. Kwento ng driver nito, tuyong-tuyo pa raw ang kalsada nang magpasya siyang matulog sa loob ng kanyang taxi. Ang di niya sukat akalain, bangungot pala ang gigising sa kanya. Natulog ako mga 11:30. Tapos nung nasarapan yung tulog ko, paggising ko ng mga alas 2, nandyan na yung tubig, hindi na ako bumaba. Hindi ko na in-start, tumakbo na ako, lalim ng tubig hanggang dibdib na Magliliwanag na ng mga hasding lumusong sa baha ang SUV na ito. At gaya ng mga nauna sa kanya, di rin ito umubra. Ito nga't umusok ang sasakyan at tuluyan ang tumirik. At para lang makaalis, ilang nagmagandang loob ang tumulak sa SUV. Pasado alas 7 ng umaga nang magsipagdatingan ng mga kagawad ng MMDA. Hinila ang mga nabahang taxi at hinigop ang tubig para humupa ang baha. Mga bumarang basura sa kanal ang sinisising dahilan sa pagbaha sa lugar. Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Malaking perwisyo ang idinulot ng malalim na baha sa Viluna Street sa Quezon City, lalo na para sa mga estudyante ng mga kalapit na paaralan na pumasok ng maaga. Nakatutok si Jamie Santos, live mula sa Quezon City. Jamie? Mel, humupa na ang baha sa bahaging ito ng Viluna dito sa Quezon City. Nahigop na kasi yung baha ng magsagawa ng declogging operations ng MMDA. Pero kanina halos umabot hanggang bewang ang tubig dito. Agad binaha ang ilang lansangan sa Quezon City dahil sa magdamag na pagbuhos ng ulan na umabot hanggang umaga. Ang bahaging ito nga ng Viluna, nagmistulang lawa kanina sa taas ng baha. May lugar na abot binti ang taas ng tubig. May lugar din sa kalsada na abot bewang ang baha, kaya maraming nahirapang tumawid. Ang amang ito nga binuhat ng anak maitawid lang. Ang batang ito naman nag-urong sulong sa baha, inalalayan na lang ng taga-barangay para makatawid na sa parte ng sidewalk na walang baha. Hinarangan na rin ng mga opisyal ng barangay ang bilang bahagi ng Viluna para di ng padaanan sa motorista. Malalim pa raw kasi ang tubig kaya baka di kayanin ng mga sasakyang manghas na tumawid dito. Delikado kasi may mga manhole dyan na hindi na na ninanakaw. Kaya ayaw rin namin padaanan sa mga bata. Para mapahupa ang baha, nagsagawa na declogging operations ang MMDA para matanggal ang mga nakabarang basura sa drainage. Sinuspindi naman agad ang klase sa kalapit na eskwelahan. Yun nga lang, sa halip na matuwa ang mga estudyante rito, naiinis pa ang iba. Sana raw inagahan ng pagsuspindi sa klase para di na sila nabasa ng ulan at nakatipid pa sila sa pamasahe. Dapat po mas maaga po sinuspende para hindi po kami na basa, naabala po kasi kami. Masaya ba kayo na nasuspend yung classes mo ngayon? Hindi. Bakit? Walang matututunan.
Samantala, wala naman daw tulugan ng mga residente sa Rojas District para bantayan ng tubig sa ilog. Pag ganito raw kasi na walang tigil ang ulan, naaalarma na sila. Umaabot daw kasi na lagpas 3 meters ang tubig mula sa ilog tulad na nangyari 2 linggo na ang nakakaraan. Mahirap na raw kasi mabulaga sila habang sila ay himbing sa pagtulog. Mahirap na baka marunod kami dyan pag tumaas. Naghahanda kami para sa baka lumaki yung baha, baka maulit na naman yung undoy. Mel, alas 6 ngayong gabi, binuksan na muli sa motorista ang bahaging ito ng Viluna. Pero mananatili pa rin daw ang mga taga-MMDA flood control dito para i-assess ang naging problema sa drainage kaya nagkabara na naging sanhi ng pagbaha. At ngayon ay nag-uulan pa rin, mag-iikot daw ang mga tauhan ng MMDA flood control para sakaling may ganitong insidente ay agad nilang maagapan. At yan ang latest mula dito sa Quezon City. Balik sa'yo, Mel. Nako, mabuti naman Jamie, no, ha? Pero bakit ba kung kailan tag-ulan at saka nagdidiklag? Tsaka delikado, Jamie, yung sinabi ng mama kanina, yung mga manhole na walang takip. Jamie. Mel, sabi ng MMDA, hindi naman daw tuwing tag-ulan lang ginagawa itong declogging operations. Normal na activity daw ito. Yun nga lang daw, depende kung may request ang LGU at ang barangay na sila ang magsasagawa ng declogging operations. Ang naging problema kasi dito sa Viluna, yung drainage nila nagkaroon ng bato. Yung daluyan ng tubig kaya nagkabara at nagkaroon din ng basura. At ito yung i-assess ng MMDA kung ngayon nila gabi tatanggalin itong mga bumarang basura at drainage na bato dito sa drainage para daw bukas at kung sakali magtuloy-tuloy yung ulan, hindi na maulit yung pagbaha ng ganitong kataas dito sa Viluna. Mel? Kailangan ng request muna, Jamie? Ano ba sinasabi mo? Mel, meron daw kasing mga ilan yung MMDA, ayon sa kanila, meron daw mga barangay o LGU ang nagre-request na sila mismo yung gagawa ng declogging operations at hindi na nila pinapaubaya sa MMDA. Pero sabi nga nila, regular na activity nila ito at may identified nila yung mga areas kung saan sila magde-declog at doon sila nagpapadala ng mga teams para tuloy-tuloy yung ginagawa nilang pag-declog sa mga drainage na madalas barahan at i-identified ito na doon sa mga kadalasan flood-prone areas, Mel. Ako, hari naman dire-diretso na yung pagdidiklag at huwag mag-intay ng request. Maraming salamat sa iyo, Jamie Santos. Pinahari ng ilang bahagi ng lungsod ng Taguig bukod sa mababaang lugar, parado rin ang estero. Nakatutok si Jam Sisante. Live mula sa Taguig. Jam. Yes, Mike, wala mang bagyo. Binalha pa rin ang ilang mababang lugar dito sa Taguig City dahil sa lakas ng buhos ng ulan. Tuwing umuulan ng malakas, naiipon na raw ang tubig baha sa Maylora Drive at Antonio Drive sa Bagong Bayan dito sa Taguig City. Mababa raw kasi ang lugar, kaya dito dumediretso ang tubig sa ilang bahagi ng lungsod. At ang mas malaking problema, barado pa ang maliit na drainage system. Dahil tuloy-tuloy ang buhos ng ulan na dulot ng low pressure area simula madaling araw kanina, umabot sa hita ang tubig baha sa naturang lugar. Ang bahay at tindahan ni Aling Shirley sa Lora Drive, inabot ng gatuhod na tubig baha. Wala po kami magagawa. Talaga pong, sanay na po kami dyan. Ilang taon na po kaming ganito. Naaawa daw siya sa mga estudyante sa kalapit na Bagong Bayan National High School na kailangan pang sumuong sa baha o magbangka tuwing papasok sa eskwela kapag may baha. Ang mga estudyanteng ito nahirapang umuwi dahil may pasok pa sila kaninang umaga. Yun nga po yung kinakagalit namin kasi hindi po in-announce ng maagi. Nakapasok pa po kami. Paliwanag ng lokal na pamahalaan, private compound ang naturang lugar. Pero gumagawa raw ang lokal na pamahalaan ng paraan para maisaayos ang drainage system dito. Kasalukuyan pa po tayo na nakipag-coordinate sa mga may-ari ng compound na sana po tayo papayagan na makapag-conduct tayo ng drainage system, na magawa tayo ng panibagong drainage system para talaga na tuluyan ng masolusyonan natin yung problema na yon. Mike, target daw ng Taguig LGU na maisaayos yung drainage system dito sa may Bagong Bayan sa loob ng taong ito. Mike. Maraming salamat, Jam Sisante.